Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito po ang pangalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rona dito sa ating dulang Love and Memories. Makatapos sa aking pag-aaral, kaya bastard sa akin lahat ng manliligaw. Pero si Joel, matyaga na nanligaw sa akin. Hinayaan ko lang dahil hindi naman niya ako nilsorbo sa aking pag-aaral. Minsan, nagkaroon kami ng practice para sa aming graduation. Pero, natapos kami ng gabi. Salamat na lang. Nakauwi ako ng ligtas dahil sa paghatid sa akin ni Joel. Kung hindi, ewan ko lang kung makakasakay pa ako. Ayan, malapit na ako sa bahay namin. Salamat. Sina Inay at Itay? Naghihintay pala sila sa akin. Nakita kaya ang paghatid ni Joel sa akin? Anong gagawin ko? Roda, buti na lang at nakauwi ka. At may naghatid sa iyo. Sino ba yun, anak? Kuwan po, Inay. Kaklase ko po siya. Pasensya na po kayo, dahil gabi na nang matapos ang aming practice. Ganun ba? Alam mo, anak, nag-aalala kami ng itay mo kanina pa. Akala namin ay hindi ka na uuwi dito. Salamat naman at may naghatid sa iyo. Inay, nagalit ba si Itay nang makita yung naghatid sa akin? Baka kung ano na ang iniisip nila. Hindi naman nagalit. Basta magsabi ka ng totoo. Ang importante ay nakauwi ka ng ligtas dito sa bahay natin. Opo, Inay. Sige po, papasok na po tayo sa loob at nang makapagpahinga na rin kayo. Sige po, Inay, tara na. Pagod na pagod ako sa aming practice Oo nga, anak. Napagod din ako kanina dahil naglaba ko. At huwag kang mag-alala. Ako nang bahalang magpaliwanag sa itay mo. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Ano kabo? Kaklase ni Ron ang naghatid sa kanya? Bakit hindi niya kasama yung kaibigan niya? Kwan kasi, sumakit ang ulo kanina, kaya umuwi ng maaga. At gabi na raw natapos ang practice nila para sa graduation. Ganun ba? Teka, tinanong mo ba si Rona? Baka naman nanliligaw sa kanya yon. Hindi raw, Obring. Kaya lang, matulungin talaga ang kaibigan niyang yon. Kaya hindi na nagdalawang isip na nagpatid si Rona para lang makauwi dito sa bahay. Mabait naman pala yun. Dahil hindi niya sinamantalang pagkakataon na nag-iisa si Rona. Hindi naman. Likas daw sa lalaking yon ang tumulong sa mga nakakailangan na estudyante. Sige na. Magpahinga na tayo at maaga tayong pupunta sa bukid bukas para mag-ade. Sige po rin. Matulog na tayo. At wala nang problema dahil nakauwi na si Rona dito sa atin. Oo nga, Opre. Matutulog na rin ako para maaga kong magising at makapagluto ng almusal dati.
Kamusta ka na, Rona? Nakatulog ka ba kagabi? May napanaginipan ka ba? Wala naman. Bakit mo tinatanong? Ikaw, ano bang napanaginipan mo? At sino yun? Siyempre, ikaw. Nagkaroon daw tayo ng relasyon. Sana maging totoo ang panaginip kong yun. Alam mo, ang panaginip, kabaliktaran lang yan. Hayaan mo, hilingin mo sa Diyos na sana ganun din ang panaginip ko. Sana, Rona, bigyan mo ako ng kahit konting pag-asa. Dahil pagkatapos natin ng high school, sa Manila na ako mag-aaral ng kolehiyo. Aba, mahirap yun kung nasa malayo ka. Natural, marami kang makakakilalang babae at makakalimutan mo na ako. Hindi mangyayari yun, Rona. Dahil ikaw ang unang babae na nagpatibok ng puso ko. At may kasabihan na first love never dies. Hindi ako naniniwala dyan. Kaya pwede ba, tumigil ka na at huwag mo munang guluhin ang isip ko dahil mag-aaral pa ako sa kolehiyo at tatapusin ko muna ang aking kurso. Oh, ano, Miriam? Nakapag-desisyon ka na ba? Kailan mo ba pagbibigyan ng hiling ko sa'yo? Ha? Ano ka ba naman, Henry? Pinag-usapan na natin yan. Ang kulit mo naman Hindi pa pwede. Dahil hindi ko pa natupad ang pangarap ko. Ha? Anong pangarap ang sinasabi mo, Miriam? Di ba nagtuturo ka na? Ano pang gusto mo? Siyempre, ang tumaas ang posisyon ko doon sa pinagtatrabahuan ko. Sana unawain mo ko. Alam mo, Miriam, kahit hindi ka na mag-ambisyon yan, mabibigyan naman kita ng maginhawang buhay. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Miriam. Pumayag ka na makasal tayo. At anong gusto mo, ibibigay ko. Totoo kaya yan? Baka pag mag-asawa na tayo, baka patigilin mo na ako sa aking pagtuturo. Hindi, Miriam. Kung anong magpapasaya sa'yo, ibibigay ko. Pagbigyan mo lang ako sa gusto kong mangyari na makasal na tayo. Sige. Malalaman mo ang aking desisyon sa susunod na pagdalaw mo dito sa bahay. Kung papayag ako o hindi sa gusto mo. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Oh, friend. Musta yung practice kahapon? Anong oras ba kayo natapos? Hi, Kwan, friend. Gabi na. At muntik na ako hindi makauwi sa amin. Mabuti na lang kamo nakita ko ni Joel. Kaya nakauwi ako. Siya ang naghatid sa akin Ano? Nakita ba siya ng mamagulang mo? At pinagalitan ka ba? Hindi naman. Dahil sinabi ko na gabi na natapos ang practice. At alam nila na kasama kita. Pero sinabi ko na sumakit ang ulo mo. At si Joel na kaklase natin ang naghatid sa akin. Pasensya ka na rin, Rona, ha? Talagang hindi ko kaya kahapon Ang bigat ng ulo ko. Teka, ano naman ang sinabi ni ma'am na hindi ako nakapag-practice? Wala naman. Naintindihan ni ma'am, hindi bale. May ibang araw pa naman na makapag-practice ka. Kaya wag kang mag-alala. Kayang-kaya mong humabol sa ginawa namin. Madali lang yun. Ganun ba? Teka, friend. May plano ka bang sagutin si Joel? O hayaan mo na maghintay na lang siya sa'yo? Ha, friend?
Rona, nag-iisa ka yata ngayon. Hindi ba pumasok si Belia na klase mo? Pumasok siya. Kaya lang nag-CR sandali bago kami uwi. Ang alam mo siguro, wala akong kasama, no? Oo naman. Para may pagkakataon ako na maihatid kita sa bahay ninyo at makipag-usap sa magulang mo para payagan nila ako na tumalaw sa inyo. Ano? Huwag mo munang gawin yan, Joel, para hindi magalit sa akin ang mga magulang ko. Sige ka, kung ipagpipilit mo yung gusto mo, talagang magtatampo ako sa'yo. Ha? Ay, naku, hindi na Rona. Huwag kang magalit sa akin. Susundin ko ang gusto mo. Basta dito sa school ay mag-uusap tayo. Dahil pagkatapos ng graduation, pupunta na ako sa Maynila na mag-aaral sa kolehiyo. Pwede ba ang hiling ko sa'yo? Oo naman, pwede. Para hindi malungkot na nasa malayo ka. At dapat may contact kasing sa akin, ha. Kaya bigyan mo ako ng cellphone. Teka, nagsisinyas na si Belia. Sige, uwi na kami, Joel. Iwanan na kita dito. Sige, bye-bye. Poreng, ano sa palagay mo? Baka nanliligaw sa kanya yung lalaking naghatid sa kanya nung isang gabi. Ay, di naman siguro. Dahil nakita na natin na bumaba si Rona at kumaway lang at saka umuwi na dito. Pero para sa akin, hindi mag-aaksaya ng panahon ang isang lalaki para ihatid dito si Rona kung wala siyang gusto sa kanya. Bakit ganyan ang sinabi mo? Di ba sinabi ni Rona na kaibigan at kaklase niya yon? Siguro hindi pa sinagot ni Rona. Kaya ganun ang ginagawa. Yung inihahatid si Rona para ligtas na makauwi dito sa bahay. Pinapakita niya ang kanyang malasakit kay Rona. Ay, di ko lang alam mo, Preg. Hayaan na lang natin na si Rona ang magsabi sa atin kung nagliligaw nga ang lalaking yon sa kanya. At saka, may pangako naman si Rona na hindi siya makikipagrelasyon hanggat di pa natapos ang kanyang pag-aaral. Sabagay, alam ko na tutuparin ni Rona ang pangako niya dahil mahal niya tayo. At hindi niya tayo bibiguin sa inaasahan natin sa kanya. Oo naman, Preg. Talagang gustong-gusto niya ang makapag-aral sa kolehiyo. Kaya alam ko na hindi pa niya nobyo ang lalaking yun. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Ano, Miriam? Nakapag-isip-isip ka na ba? Pwede bang sabihin mo naman sa akin kung payag ka nang magpakasal sa akin? Ay, pasensya ka na, Henry. Pero ang desisyon ko ay hindi pa ako handa na magpakasal sa iyo. Kung hindi ka makapaghintay, ibaling mo lang sa ibang yung pagmamahal dahil ang dami kong trabaho at ayaw ko muna ng istorbo. Ano? Sige, kung yan ang desisyon mo, wala akong magagawa. Kung sakaling handa ka na, tawagan mo lang ako. Mahal kita, Miriam. Kaya magtitis muna ako hanggat kaya ko. Salamat at naunawaan mo ko. Hindi ko kasi kaya ang dalawang responsibilidad. Baka magreklamo ka kung hindi kita maharap dahil busy ako sa gawain ko bilang guro. Kung gusto mo,
at makakita ka ng iba, ay hindi ako magdaramdam dahil hindi ko maibigay sa iyo ang atensyon na kailangan mo. Pero hindi ko rin alam kung hanggang kailan ako makapaghihintay. At sana walang sisihan kung sakaling may mahanap na akong iba na magmamahal sa akin. Ha? Anong ibig mong sabihin, Henry? Hindi mo na ba ako mahal? Bakit ganyan kang magsalita? Alam mo, lagi naman kitang pinagbibigyan Pero sinagal mo na ang pasensya ko, Miriam. Hindi lahat ng pagkakataon maiintindihan kita. Pero ako, hindi mo iniintindi. Sarili mo lang iniisip mo at mahal mo. Henry! Oh, friend, ano bang nangyari sa'yo? At mukhang malungkot ka. Kailangan na samantalahin natin ang pagkakataon na maglibang habang nasa bakasyon tayo. Yun na nga sana Pero yung dating kaklase at kaibigan, namimiss ko na sila. Wala na tayong magagawa dahil tapos na tayo sa high school. At bagong pakikipagsapalaran na naman ang ating tatahakin. Tama ka, pero ang namimiss ko yung dating ginagawa natin araw-araw at ang saya ng ating samahan. Yun ang hindi ko makakalimutan. Hindi mo ba namimiss yung lagi mong kausap doon sa school campus natin? O nagpaalam ba siya sa'yo? Hindi na. Siguro, dinala na siya doon sa Maynila para magbakasyon. Ang mabuti pa, samahan mo ako sa pagpuntak sa mall para mag-window shopping para maalis naman ang pagkainip ko ngayon. Naku, pasensya ka na, friend. Gusto ko sana, kaso maglalaba ako ngayon. Kung hindi lang ako na-boring, talagang hindi ako maglilibot dito sa mall. Ang daming paninda na bumaba ang presyo. Kaya lang, hanggang tingin lang ako. Namimiss ko na rin si Joel dahil lagi niya akong pinapatawa. Ang dami niyang pakulo. Pero wala na siya dito, kundi nasa Maynila siya at doon na mag-aaral. Ang lalaking yun, parang may mabigat na problema. Baka iniwanan siya ng nobya. O kaya ang asawa. Pakialam ko. Di ko naman siya kilala. Miss? Ha? Sige lang. Pwede bang magkausap kita? Sige naman. Gusto ko lang mailabas ang sama ng loob ko. Sige po. Parang kailangan mo ang tulong. Kung kaya kong tumulong, gagawin ko po. Pakiusap lang. Gusto ko lang kasi may makausap ngayon para gumalma yung dibdib ko. Kasi pulong-pulong na kita. Ang mabuti pa doon muna tayo maupo para hindi tayo nakakaya dito. Siya nga pala. Ano bang pangalan mo? Ako po si Rona. Nagbibindo shopping dito dahil naiinip ako sa bahay namin Mukha siyang mabait, gwapo at makisig. Bakit kaya iniwanan siya? Ano ang dahilan? Parang kumakabog ang aking dibdib. Ngayon ko lang naramdaman ito. Kinakabahan ako. Anong ibig sabihin ito? Ano?
Ano kaya ang naramdaman ni Rona sa sandaling yon? Mga kaibigan, sundan bukas sa pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rona dito sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.